So yun po mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So ito po, medyo may seryoso po yung papanoorin natin na video, no? Sa totosin nga lang po talaga, pinag-isipan ko to ng gusto. Sabi ko, ilalabas ko ba to? Oo. At alam ko may mga iilan na rin na nakapanood sa inyo siguro nito. Ang hindi ko lang kasi dito maisip, hindi ko alam mo yun, yung iniisip ko na bakit kailangan pang gawin to sa TVJ? Bakit kailangan araw-araw to i-post? Sa anong dahilan, 'di ba? Anong dahilan nila bakit nila to ginagawa? Mga kadabarkad, sa totoo nga lang po, sobrang tagal na po nitong video na to. Sobrang tagal na nito na halos ilang beses na i-content ko na nga yung una nito na nilabas nila. Matagal na rin siguro mga 2 buwan na rin ang nakalipas na kinontent ko na rin nga po sila. So dito kasi hindi ko na kasi malunok yung ginagawa sa kanila or ginagawa nila sa TVJ. Hindi ko na kaya eh. Sabi ko, kailangan ko na tong bigyan ng reaction. Baka sakaling sa pamamagitan ng ng video ko, matigil na tong ginagawa nila sa TVJ na to. Kasi hindi na talaga maganda mga kadabarkads. No? So, syempre, bago natin itong simulan, itong topic na to, itong mainit, at medyo sensitibo na topic natin, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, ito po yung video, panoorin po natin. So, yan po yung mga kadabarkads, ito po yung full video. Nasa 5 minutes po siya, no? So, ito pong... sige, panoorin muna natin bago tayo magbigay ng komento. So, ito po yung video, panoorin nyo. Sanlibot isang tuwa. Yan daw ang ligayang dulot ng Itbulaga sa loob ng higit sa 43 taon sa ilalim ng mga TV station na RPN 9 at GMA7. Mabuti pang tawagin na rin nating sanlibot isang laslas. Narinig niyo yun? Mabuti daw tawagin na lang daw nila ang TVJ o yung kanta o yung kasabihan ng TVJ na 1,000 isang tuwa. So sila daw, 1,000 isang laslas. Diba? Grabe, no? Doon pa lang sa una, no? Sa unang video pa lang, iba na yung dating nung tema ng pagkakagawa ng video. 1,000 isang laslas daw. No, grabe. Sige, tuloy natin. Sabi ng feministang kolumnista ng Rappler na si Ana Santos, kung si Donald Trump daw ang global symbol ng white upper-class privilege at sexism, ang trio ni Tito, Vic, and Joey naman daw ang Philippine equivalent ni Trump. Akala ng lahat na yan, ng pag-inom, napaka-chat-chat. Babae ng tao, chat-chat ka. Oo. 43 taon din itong toilet humor, panlalait. Toilet humor talaga. So dito nga po pala mga kadabarkads, ipapakita nila dito yung mga, alam niyo yun, yung hindi naman napag-usapan ng mga issue at yung mga napakatiting lang na pagkakamali or totosin nga, hindi nga matatawag na pagkakamali katulad ng sinabi ni Tito Soto doon sa babae na huwag kang mag-inom. Tama naman talaga yun, di ba? Dito, ang ginawa nila, minasama nila lahat dito. Tingnan nyo, sobrang yung ginagawa nila sa TVJ. Ewan ko mo bakit may mga ganitong site. Ang laki pa naman nito ng followers. Nasa 5 million followers ata to, itong Rappler. Hindi ko alam kung bakit tuloy-tuloy sila sa ganitong gawain. No? Okay sana kung lahat No? Issue ng It's Showtime. Issue ng fake bulaga or ng tape bulaga. Kaso puro TVJ lang yung ginagawa nila tsaka kay Ma'am Lala Soto. Ewan ko ba bakit alam ko sa totoo pwedeng kasuhan tong mga to Kasi simulat noon pa, simula dati pa mga kaibigan, mga kadabarkads.
ginagawa na nila to sa TVJ. Medyo kumalma lang sila ng konti sa kadahilanan nga po na akala nila kasi yung pure gold ay kakalas na sa TVJ. Pero nung nalaman nila na sumunod nga yung pure gold sa TVJ, kung saan ang TVJ na nasa TV5 na ngayon ay dati nasa GMA, di ba? So sumunod po ang pure gold. Hindi po bumitaw sa TVJ. At yung pure gold na yan, isa din po yan si sponsor ng Rappler. Ewan ko na lang ngayon na bakit bumaba na naman ulit ang Rappler na to. Eh siguro baka wala na rin sa kanila ang pure gold kaya ginagawa nila to, no? So tuloy pa natin. Sa may kapansanan, sa bakla, sa pangit, at sa kababaihan, to name a few. Eto, sinasabi niya dito, yung patuloy daw na ginagawa ng TVJ or ng legit na barkad sa panglalait daw sa may kapansanan, may panglalait daw sa babae, sa alam niyo yun, sa may sakit. Eh kung pagbabasihan nyo lang, kung yan pa lang ibig nyo sabihin na ayaw nyong gawin, eh di sana punain nyo rin si Vice Ganda. Dito guys, hindi naman tayo naghahanap ng damay. Pero kung iisipin nyo mabuti, kung pagkukumparahin nyo po yung ginagawa ni Vice Ganda at ng TVJ, eh napakalayo. No? Yung joke ni Vice Ganda, yun talaga, brutal talaga yun. Talagang panglalait ang tawag nun. Dito kasi sa TVJ, sa legit na barkads, hindi mo masasabing panlalait yan. No? Kasi tutusin, minsan ang naglalaitan lang talaga diyan, yan yung mga host. No? Sila lang, pero yung contestant, hindi nila ginagawa yan. Ewan ko na lang sa inyo kung bakit nyo nasabi yan. So tuloy pa natin. Sanlibot isang laslas sa psyche ng kabataang manonood ang mga gumigiling na babaeng kakarampot ang saplot habang lalo pang sinesemento ang loyalty. Ito naman, yung issue sa sex bomb. Nung mga panahon kasi talaga nito, hindi pa masyadong hindi pa masyadong tawag dito, hindi pa masyadong yung mga ganyang suotan. No, dito naman, nagkaroon sila rito ng point kasi sobrang ikli nga naman talaga ng suot ng sex bomb nung araw. No? Pero binago naman na yun eh. 'Di ba? Binago naman yun eh. Alam nyo kayo, Rappler, kung maglalabas kayo ng isang statement or argumento or issue, no? Or tawag dito, salaysay, yung di natin, baka magkakamali pa tayo, no? Kung ano pa yung mga tawag sa ganitong estilo na mga video, eh dapat, nyo yan, neutral, bilang site kayo. Kaso, paano kayo magiging neutral? Eh kung against to TVJ nga kayo, di ba? Ayun yung mahirap dyan, ayun yung pinakamahirap. Pero tuloy natin. Viewers gamit ang giveaways at papremyo. Ginagawa ito ng lahat ng noontime at game shows, pero ang nagpasimuno ng template ay Itbulaga. Dahil household name at walang sintas ang ratings, hindi matatawaran ang ambag sa dumbing down ng mga Pilipino at pagsayad ng standards natin bilang isang bansa sa kung ano ang quote-unquote entertainment. Indikasyon ng matinding impluwensya ni na Tito, Vic, and Joey ang pagkapanalo sa Senado ni Tito Soto. Thank you for electing me to the... Yan, pati yan. Pati yung pagkapanalo ni Tito Soto, alam niyo yun, yung mga tapos ng issue, binabalikan nila. Para lang wala. Para lang sabihin na ewan ko ba kung anong may mga utak ng ay, no? Tutusin naman, ito, yung si Tito Soto naman, deserve niya kung ano man yan. Kung manalo man siya ng presidente, vice president, senator, deserve niya yan. Dahil sa nagagawa nila sa kanilang noontime show, yung pagtulong, pagpapasaya. Hindi biro magpasaya ng tao, tandaan nyo yan. Madaling magpaiyak, pero napakahirap magpasaya. Yan, para sa kaalaman nyo, Rappler ha. Oo. as the 23rd Senate President
kung saan na-legitimize ang konserbatibong pananaw niya sa reproductive health. You have two children, daughters ba or sons? Two daughters. But you're single. Hinarang niya ang budget para sa implants at binali siyang Social Welfare Secretary noon na si Judy Taguiwalo na itinutulak daw ng kalihim ang RH dahil naano ka lang. The street language, when you have children and you are single, ang tawag dun naano lang. Malinaw na Alam nyo, dito, yung full video niyan, pinanood ko kasi yung full video nito. Nagtanong kasi dyan si Senator, si Tito Soto. Ngayon, itong babae, hindi ko alam kung sino ito. No. Nagtanong siya, ito kasi ayaw sumagot. Sabi, asan ba yung asawa ng asawa mo, tatay ng mga anak mo? Ayaw niya sumagot. So, sinabi ni Tito Soto, ano yan, naano ka lang? Diba? Ayun yun. Dito kasi putol-putol eh. Alam mo yung pinapakita nila dito, yung mga ina-highlights nilang mga video, no? Yung ina-highlights nilang mga video dito ay yung mga kasiraan lang talaga or maaaring makasira sa TVJ. Oh, ayun yung ina-highlights ng Rappler dito. Ewan ko ba kung anong utak ba meron ng Rappler na to. So, totoo sayang yung followers niyo, 5 million followers. Tapos ganyan. Araw-araw kasi nila ito pinopost, kahit i-check nyo po. O nga po pala, 2-3 ang site ng Rappler para sa kaalaman nyo, kasi baka mamaya sa iba kayo mapunta. Marami po yan, marami silang page, marami silang site. So pinopost nila yan, kailan ba? Kahapon, 2 beses sa ata nilang pinusto. Tapos mapatungkol pa dun sa lahat ng issue ng 3, pati kay Wally Bayola, pati kay Jose Manalo, pati dun sa, alam mo yun, sa asawa ni Jose Manalo, pinupost din nila. Hindi ko na nga lang pinakita dito kasi alam ko dito ma-high blood na kayo eh. No? Kaya hindi ko na pinakita, hindi ko na inilagay dyan sa screen. No? Sabi ko, ano ba tong Rappler na to? Tsaka dito ko napatunayan na mukha talaga silang pera. Alam niyo kung bakit? Kasi pagkakaalam ko, wala na sa kanila yung pure gold eh. Hindi na sa kanila hindi ko alam kung nag-sponsor or sister company nila. Hindi ko alam kung ano eh. Basta simula nung nag-sponsor ulit or ulit yung pure gold sa TVJ, umamo sila, bumait sila sa TVJ. Pero nung umalis, lalo nung kasagsagan ng pag-alis ng TVJ sa GMA, sa Itbulaga. Sabi ko sa inyo, sila ang nagpakalat ng mga issue ng TVJ. Yung kay Pepsi Paloma, lahat. Sila yon. Pinutol-putol nila, ang ginawa nila, shinare nila araw-araw sa kanilang site, sa kanilang mga channel, social media platform nila. No? Ang dami nilang ginagawa. Tapos tinawag pa nila ang TVJ na The Trio Machismo tayo, nakalimutan ko na lang, no. So sabi ko, ano ba naman tong Rappler na to? Wala na ba kayong ibang maisip na pwede niyong gawin, no? Sa dami-daming issue dito sa Pilipinas, puro na lang TVJ ng TVJ yung ay naatupag nyo. Ano bang intention nyo sa TVJ? Pabagsakin? Ang TVJ, sa tingin nyo, kayo ang magpapabagsak sa TVJ? Isipin nyo lang yun. Sa dinami-raming nagtangka niyan, kayo pa kaya? Kahit kahit araw-araw nyo yan i-post, yung mga ganyang kababuyan nyo, no? Yung ganyang kababuyan nyo na ginagawa nyo sa TVJ, hindi nyo yan mapapabagsak para sa kaalaman nyo lang. Dahil kung halimbawa man, na talagang bumagsak, no? Pero hindi naman yan mangyayari. Alam natin yan, mga kadabarkads, diba? Sa amin muna kayo dadaan ng mga defender. Sa amin muna kayo, sabi ko sa inyo, kahit anong gusto nyong labanan, ibibigay ko sa inyo eh. Nakaka-high blood lang kasi mga kadabarkads na ginagawa nila to para lang masira ang TVJ. Hindi nila alam, sa ginagawa nilang ito, lalo nilang pinapasikat at
pinapatibay ang TVJ. Tutuloy po natin. Ring sa pagiging isang single mother ni Tagiwalo. Senator Soto, I teach women studies. So, we respect all kinds of families and that includes solo parents. Andyan din ang kaso ni Pepsi Paloma noong 1982, ang soft drink beauty na inaksahan O, di ba? Yan na. O, di ako nagkamali. Yan na yung yan na yung sa issue na naman ni Pepsi Paloma. O, sila din nagpapakalat niyan. Rappler din. No? Sa totosin, matagal na sanang tapos or makakalimutan ng mga tao yung issue. Kaso, ang pangit lang, katulad niyan sa Rappler, ang ginagawa nila, inaaraw-araw nila at pilit nilang pinapaalala sa mga netizen yung issue or mga nangyari or mga issue na pang supalpal sa TVJ. Pero sa totoo lang, mapahanggang ngayon, wala naman silang patunay at wala naman silang ebidensya na totoo ba to o hindi. Tutuloy natin. sina Vic Soto, Joey De Leon at ang Bulaga co-host na si Richie De Forci Reyes ng Panggagahasa. Inakusahan din si Tito Soto na nanutok daw ng baril upang paatrasin si Paloma sa mga akusasyon. Nasaan na ebidensya? Ito, dito, susupalpalin ko siya dito. No? Inilabas nila tong video na to, pero asan ang ebidensya? May pinakita ba kayo? May video pa dyan? Sinabi ba mismo ng pamilya or ni Pepsi Paloma na tinutukan ng baril ni Tito Soto, si Pepsi? Meron ba? Meron bang statement na inilahad si Pepsi Paloma? Wala, di ba? So, anong purpose nitong video nyo? E di walang iba kundi sirain ng TVJ. Yun yung purpose nyo. No? Samantalang nilalagay nyo lagi sa caption nyo, hindi daw nila purpose yun. Hindi daw nila intention na manira. Pero bakit araw-araw nyo pinupost? Bakit palagi nyo pinupost tong video na to? Anong dahilan? Di ba? Kinalaunan ay napapirma ni Soto si Paloma sa isang affidavit of desistance na hindi raw ito totoo. Hindi man inamin ng TVJ ang akusasyon. Grabe naman sa napapirma. Ang galing nila, no? Sabi niya, hindi nagtagal ay napapirma ni Tito Soto si Pepsi Paloma na hindi ito totoo. Napapirma. Ibig sabihin parang pinilit, ganun. Ay, nako talaga. Ng Panggagahasa, umapir sila sa national TV na nakaluhod at humihingi ng paumanhin. Indikasyon ng tindi ng pagkawasak ng buhay ni Paloma ang pagpapatiwakal niya noong 1985. So ito, yung case ni Pepsi Paloma, tapos yung pagpapakamatay niya, hindi natin alam kung ano yung dahilan talaga. At tama pa hanggang ngayon, mga kadabarkads, mga kabiyaya, wala naman lumabas na kaso na napatunayan na si Tito Vic and Joey nga at si Richie De Forci. Si Joey De Leon, Vic Soto and Richie De Forci ang gumahasa or nanghalay kay Pepsi Paloma. Wala naman ebidensya. Pero bakit nila palaging ginagawa to? Ito yung pinakatanong ko sa inyo, Rappler. No, sana mapanood nyo to, yung mga inayupak kayo. Hindi sumasayad na ratings at nahihimasmasang publiko ang dahilan ng pag-alis ni Tito, Vic and Joey sa Itbulaga. Ito'y internal na bangayan ng grupo ng convicted rapist na si Romeo Halushos na may-ari ng Tape Productions at ng grupo ni... Pero nagtataka ako sa inyo, no? Bakit yung issue ng Halushos hindi nyo nilalabas? Samantalang yun talaga. May ebidensya at talagang may kaso talagang rape. Bakit yun hindi nyo nilalabas yun? Bakit paulit-ulit yung tinatalakay yung issue na mapatungkol sa mga issue ng TVJ at lalo na dyan kay Pepsi Paloma? Diba? Tony Toviera na binitbit sina TVJ at iba pang co-host sa isang Grand Exodus.
Panahon ng pag-usapan ang pamanan ng misogyny, sexism, toilet humor at pambobobo ng pinakasikat na trio sa Philippine entertainment. Panahon na ring pag-usapan kung papaano hinuhubog ng telebisyon at ngayon ng internet ang values natin bilang isang bayan. Saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy ang 1,000 isang tuwa. Ngayong aampunin na ng TV5 sina TVJ, ito ang pagkakataon ng mga manonood na sabihin, we deserve better. Tingnan nyo dito yung kay Pepsi Paloma. Guys. Hindi raw ito totoo. Hindi man Oh. inamin ng TVJ ang akusasyon ng panggagahasa, umapir sila sa national TV na nakaloh. Panoorin niya na, panoorin niya. Din si Tito Soto na nanutok daw ng baril upang paatrasin si Paloma sa mga akusasyon. Kinalaunan ay napapirma ni Soto si Paloma sa isang affidavit of desistance na hindi raw ito totoo. Hindi man ito O yun naman pala eh. Kung yung tao na sinasabi nyo na may ginawang masama ang sila Bossing Vic Soto at Joey De Leon and Richie the Horsey, dapat kayo manahimik na kayo kasi ultimong yung tao nga wala nga sinabi nga na wala nga katotohanan yun, di ba? Tapos sasabihin nyo patuloy pa rin kayo na ginagawa nyo tong issue na to. Ewan ko ba dito sa sa Rappler na to? Wala nang totoo kasi hindi ko nga dato re-reactionan kaso sabi ko sobra na hindi ko na kaya no, araw-araw na lang halos konting kibot yung kay lahat na lang ng issue ng TVJ pinopost nila. Minsan pagpo-post sila ngayon yung issue kay Wally, kinabukasan yung issue kay Jose Manalo, kinabukasan Pepsi Paloma, kinabukasan yung sa single mom, kinabukasan iba na naman. Umiikot yung programa nila, ay hindi pala matatawag na programa yan, umiikot yung kanilang page sa pangbabatikos nila sa issue ng TVJ. No? Kasi araw-araw, iba-iba yung post nila, pero mapatungkol pa rin sa TVJ at sa legit Dabarkads. So, anong intention nila? Walang iba kundi pabagsakin ang TVJ. Yun naman talaga, ang gusto nyo, alam ko yan. Pero hindi nyo yan magagawa. Dahil kung magagawa nyo man lang yan, kung sakali, pero alam ko, itagaan nyo yan sa bado, na kahit maging brown ng uwak, na kahit maging brown ng uwak, kasi luma na yung kasabihan na kahit pumuti ang uwak Kasi talaga, ang uwak ay may puti naman talaga yan sa lugar namin, sa probinsya namin sa Capiz. May puting uwak talaga, no? Ngayon, kahit na maging brown ng uwak, hindi niyo yan magagawa. Dahil dadaan muna kayo sa amin ng mga defender katulad ako, Chris Ulo, Jake Magdo, Tita Messi at iba pa. Marami kami, hindi nyo lang masyadong kilala pa yung iba. No? Kaya kayo, sa lahat pa ng mga kapanood nito, at sa lahat ng mga site na patuloy na nanira sa TVJ, alalahanin nyo high-tech na ang karma. Hindi naman nakikita, baka sabihin nyo, ay okay lang yan kasi hindi naman nakikita yung mukha namin. Hindi ganun. No? Hindi porket hindi nakikita yung mukha nyo, sa mga pinaggagawa nyo dyan, yung mga katulad yan, yung mga nagpo-post ng kasiraan ng TVJ, baka mamaya magsisi kayo bandang uli, yung balik sa inyo. No? Ika nga nila, kung ano yung ginawa mo sa tao, na kagaguhan or kawalang yan, triple o doble-doble yung ibabalik sa'yo na karma. So yung mga Dabarkads, anong masasabi nyo sa bidyong ito, no? So tutusin talaga, ayoko talaga dapat to ilabas, ayokong reactionan na to ulit. Kasi nagawan ko na to, pero picture lang. No, picture lang yung nagawan kong sa inyo, na reaction ko noon. Matagal na video ko na yun, siguro mga 2 months na. Dito kasi hindi ko na kinaya Bukod sa, yung una, ang ginawa nila, hinati-hati nila bawat issue. Dito pinagsama-sama na nila.
O ginawa na nilang ano talaga eh. Ginawa na nilang, alam mo yung pinagkakitaan na talaga nila yung issue ng TVJ. O, ito mo, 5 minutes video, malaki-laking revenue yan. O, sa TVJ pa yan. Tsaka laki ng views po nito, nasa 500,000. 500K, ano eh, saka sa Facebook pa lang nila yan eh, paano pa sa YouTube. At sa iba pa nilang mga page, 'di ba? Kasi marami to eh, maraming page ang Rappler eh. Hindi kumita sila rito, siguro mga milyon ng kita nila dito. Totoo 'yan. Eh, sa dinami-dami ba naman video nila mapatungkol sa TVJ, araw-araw nilang ina-upload eh. No, kaya kayo Rappler, sana tumigil-tigil na kayo sa mga panggagago nyo, no, pangwawalang yan nyo sa TVJ. Ang pangit kasi, laki-laki ng followers niyo pero walang isa-isa yung mga ano nyo. Para kang si Rendon Labador may 1.8 followers nga, wala rin naman. Puro lang naman din ng mga basher at mga nauuto, no, ng mga supporters. Ayun lang yung mga laman or mga sumusunod sa inyo, sumusubaybay or mga followers nyo, no. So mga Dabarkads, anong masasabi nyo rito sa video at sa issue na pag-usapan natin? I-comment nyo lang dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipollow naman po ang aking new Facebook page na nag-upload po tayo dyan din ng video natin, no? Para yung iba naman ng mga yung mga vlogger na nagkakalat sa Facebook, yung iba kasi malakas sa Facebook eh. Doon sila naghahasik ng lagim. Doon po sila naghahasik ng kanilang mga pa-fake news. So kailangan natin magpalakas sa Facebook para supalpalin natin yung mga vlogger na sa Facebook nagkakalat. Kaya sana paki-follow po J. Guevara 18. Yan. So maraming salamat mga Dabarkads. And syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi. Peace and God bless. At ako po ay nag-iiwan ng isang kasabihan na kapag maaga ka natulog, edi maaga ka natulog. Bye-bye po and peace. God bless.